Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Maynila. Balik na ulit tayo sa daily updates sa iba't ibang mga projects after ng bakasyon. Ano na nga ba ang latest update sa ginagawa na bagong SM Harrison? Andito na nga tayo sa Vito Cruz Station, ang pinakamalapit na LRT station sa Harrison Plaza. Andito na tayo sa may Adriatico Street. Wow, eto na pala, ongoing na talaga na tinatayo ang bagong SM Harrison Complex. Ang tagal na pala tayong walang update dito sa SM Harrison Project. Ang Harrison Plaza, ang isa sa pinakauna na tinuturing na shopping mall dito sa ating bansa. Natapos na nga ang kontrata ng private company na naka-occupy dito sa property. At ang bagong kapartner nga ng City of Manila, ang SM Prime Holdings, isa sa pinakamalaking company dito sa ating bansa para sa redevelopment ng Harrison Plaza property. So ayun guys, napakalawak din ang area ng property na ito. Isang mixed-use development pala ang itatayo dito ng SM. Magkakaroon dito ng shopping mall, ilang residential building, office building, at marami pang iba. Ayon pa sa nabalitaan natin noon, na sa almost 40 billion pesos ang inilaan ng SM para sa redevelopment ng Harrison Plaza. Isa sa pinakamalaking project na itatayo nga dito ang bagong SM Harrison. Ito ang magiging pinakabagong mall sa Maynila. Nabili na rin pala ng SM itong katabing property na kasama din ng Harrison Plaza Complex. At ngayon nga ay sinisimulan na rin ay develop ang lugar na yan. Kung maalala nyo, meron ditong commercial complex. May mga fast food chain, mga cafe at restaurant. Meron pang church dati dyan. Dito pa kami tumatambay dati noon, tapos sa gabi pupunta na kami ng Baywalk. Andito na tayo sa Mabini Street. Ito yung pinakaharap ng Harrison Plaza property. Silipin na natin ang ongoing construction ng bagong super mall na tinatayo dito. Wow guys, ito na pala, full blast na talaga ang construction sa bagong SM. Ayan, meron na tayong pasilip at ongoing na talaga ang pagtatayo ng bagong mall. Ayon pa sa balibalita dati, kasing ganda daw ng The Podium o isang world class na mall ang itatayo dito. Kahit katulad man lang sa SM City Grand Central sa may monumento, okay na dahil napakaganda naman talaga ng bagong SM doon. Pero sa tingin ko mas maganda pa ang bagong SM Harrison.
Kung maalala nyo last year may nakita na tayo na initial design ng itatayo na bagong SM dito. May mga poster dito dati sa paligid ng property pero ngayon ay wala na. Wow, eto na pala oh, tuloy-tuloy na talaga ang pagtatayo ng bagong SM Harrison. Muling magkakaroon ng sigla at buhay ang lugar na ito na naging madumi at tahimik na mula nung nagsara na ang Harrison Plaza. Isang prime location ang property na ito sa Malate sa Maynila. Kaya naman siguradong dadagsain ang mga tao kapag nagbukas na ang bagong mall. Bukod pa dyan, magkakaroon pa dito ng mga office towers, residential building at marami pang iba. Napakalawak din ang area na to, ilang hektarya din ang Harrison Plaza property. Nasa second floor pa lang ang ginagawa ng bagong SM kaya hindi pa natin masyadong kita. Pero sa tingin ko nasa 5 floors ang bagong SM Harrison. Pero yung mga SMDC condo at office building, syempre matataas yun na itatayo din dito. Siguro mga isang taon mula ngayon or di kaya 1.5 year, tapos na ang bagong SM Harrison. Andito tayo sa tapat ng Bangko Sentral. Ayan nga, kitang-kita natin ang ongoing na construction. Dito pala sila sa bandang dulo nagsimula. Ito yung location dati ng High Ally Building kung familiar kayo sa Harrison Plaza na naging SM Supermarket na rin bago pa nagsara at dinimolish. Excited na ba kayo guys sa bagong SM Harrison? Malapit lang din ito sa Manila Bay Area, malapit sa CCP Complex at Star City, malapit din dito ang De La Salle University at katabi lang ito ng Manila Zoo at ang bagong hospital ng Maynila. Yung kabilang street naman ito, ang Adriatico, doon naman makikita natin ang Rizal Memorial Stadium. So ayun guys, may bago na naman tayong project na i-update sa mga susunod na mga buwan. Balikan na lang uli natin ito. Andito na tayo sa Ross Boulevard. Patuloy pa rin pala ang ginagawang renovation sa mga kalsada dito. Ayan, makikita nyo naman. Dito na sa northbound ang ginagawang bagong kalsada.
Dito sa kabilang side ay tapos na. Dahil nandito na rin tayo sa Manila Bay area, bisitahin naman natin ang Manila Bay Beach, also known as Dolomite Beach. Ano na nga bang nangyari sa beach na ito? Sobrang init ngayong summer at wala kang masilungan dito. Kung pupunta kayo dito sa Dolomite, dapat mga 5 PM na. Okay pa naman yung artificial beach dito. Tuwing Huwebes, sinasara ang Dolomite Beach para sa maintenance. Pero mapapansin natin na hindi na ganoon kapino yung sand at medyo malalaki na yung mga bato. Ganun pa rin ang paalala dun pa lang sa gate, bawal pa rin ang maligo dito dahil sa mataas pa rin ang coliform level sa Manila Bay. Hindi pa rin ito safe para sa swimming. Samantala, ongoing naman ang mga reclamation projects dyan sa kabila. Ang Pasay Harbor City na sobrang lawak na at dito naman ang Manila Solar City. Dito sa kabila yung Natenga, ang pinakamalawak sana na reclamation project na sinuspindi nga ng DENR, ang Manila Waterfront City Reclamation Project at ang katabi nito na Horizon Manila. Questionable kasi ang kinuha nilang Chinese partner, kaya naman hanggang ngayon suspended pa rin sila. Medyo kumonti na nga yung pupunta dito sa Dolomite Beach, hindi katulad noon na talagang sobrang dami. Kung basura naman yung titingnan natin dito sa shoreline, meron pa rin naman pero hindi na ganoon kadami katulad noon. Anyway, anong masasabi nyo sa iba't ibang mga projects dito sa Maynila? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito. Don't forget to subscribe. Thank you for watching!